Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, meron na naman pong lumabas sa survey. Ito po yung trust ratings ng mga piling personalities. Ayan po mga kababayan sa ating screen. Si Presidente Bongbong Marcos, ang trust ratings niya sa ngayon ay 32%. VP Sara Duterte, 50%. Rodrigo Roa Duterte, 63%. Ibang klase, no? Kung sino pa yung nakakulong, siya pa yung mas pinagkakatiwalaan ng tao. Kung sino pa yung nagbabanta sa presidente, sa asawa ng presidente at sa House Speaker, siya pa rin po ang mataas. Tapos yung presidente ng bansa na nagtatrabaho ng maayos, napilit na sinisira, kahit na sinisiraan, tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod sa bayan, ang trust ratings ay napakababa, 32%. Ito po ay ayon po sa Pulse Asia. Pulse Asia. Hindi na po Pulse Asia, Pulse Asia. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi na ako naniniwala dito eh. Sa totoo lang, itong mga survey na to, huwag nyo na pong paniwalaan ito. Tingnan nyo mga kababayan noong nakaraang eleksyon, eto mga kababayan paano nyo paniniwalaan ang Pulse Asia? Kahit yung SWS, tigilan nyo na yung paniniwala dyan sa mga survey na yan. Pati sa Publicus, mas lalo na sa Publicus, kasi sa Publicus, ang may hawak niyan si diba? Si Tikia. Si Tikia, Maka Duterte yan So kahit SWS, Pulse Asia, at iba't ibang mga survey firms, huwag nyo na lang paniwalaan mga kababayan. Kasi ito yung tingnan nyo yung nangyari noong 2025 national elections sa senatorial race. Ito po ang naging resulta. Ayan Number 1 si Bongo, Bam Aquino number 2, Beto de la Rosa number 3, Erwin Tulfo number 4, Kiko Pangilinan number 5, Rodante Marcoleta number 6, Ping Lacson number 7, Tito Soto number 8, Pia Cayetano number 9, Camille Villar number 10, Lito Lapid number 11, Amy Marcos number 12. Ang tagal po nag-survey ng Pulse Asia. Ilang buwan po bago mag-eleksyon. Talaga namang tuloy-tuloy, buwan-buwan ang kanilang paglabas ng survey. At sa survey po nila, mga kababayan, ay hindi po pumapasok si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Buong survey po yan ng ilang buwan hanggang umabot sa bago mag-eleksyon, hindi po pumapasok si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Isa pa, si Camille Villar at si Amy Marcos, hindi rin pumapasok. Nandun pa sila at 10, sabihin natin 11, 12, 13, 14, 15. Ayan po yung si Camille Villar at si Amy Marcos, kaya nga itong dalawa kumawala na sa alyansa dahil nakita nila sa survey mukhang tagilid tayo dito. So alis na tayo sa alyansa, lipat tayo kay Sara Duterte. At mukhang naging successful naman ang kanilang pagpapataas ng kamay kay Sara Duterte. Kasi yan nga, pumasok sila Pero inyo number 10 si Camille Villar at number 12 si Amy Marcos. Eto ba? Sa survey ng Pulse Asia, simula mga ilang buwan bago mag-eleksyon, tuloy-tuloy, buwan-buwan. Si Rodante Marcoleta, hindi po pumapasok sa survey sa top 12. Si Rodante Marcoleta, lagi pong 20. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, nagbabase kasi tayo sa survey. Sabi natin kay Marcoleta, Sir Marcoleta, mag-withdraw ka na. kasi mukhang hindi ka papasok. Ang layo mo top 20. Pero pagdating ng eleksyon, ito yung nangyari. Si Ramon Bong Revilla Jr., doon po sa Pulse Asia survey, tuloy-tuloy, hindi po siya natatanggal sa top 12. Willie Revillame, pumapasok sa top 12. Minsan nga, etong si Bato de la Rosa, hindi nga pumapasok to Pero ang nangyari, pagkatapos ng eleksyon, eto na resulta. Etong si Bong Revilla, Olats. Willie Revillame, Olats. So paano nyo paniniwalaan
na naman itong inilalabas na itong Pulse Asia Survey. Ito na naman tayo eh. Niloloko nyo na naman kami. Pero mo, katatapos pa lang ng kapalpakan ng inyong surveys, hindi na nga pinaniniwalaan yung mga survey ninyo ngayon eh. Naglabas na naman kayo ng panibagong survey. Ano expect ninyo? Maniwala kami sa inyo? Pulse Asia? Hindi. Ipaliwanag nyo muna. Bakit palpak ang mga survey ninyo at hindi ang layo po doon sa resulta, doon po sa sa naging senatorial race results. Ito po yung final results kung sino po yung pumasok. Dito lang pagbasihan niya yung Bam Aquino at Kiko Pangilinan lang, pero hindi sila pumapasok, hindi nga sila napag-uusapan Pero nagulat tayong lahat Nung number 2, etong si Bam Aquino. Tapos si Kiko Pangilinan, number 5. Si Erwin Tulfo laging number 1. Tapos laging pumapasok yung isang Tulfo, si Bitag. Si Ben Tulfo pumapasok sa top 12 sa survey nila. Pero nasan si Tulfo? Laglag din. Number 13 ata. So ngayon, naglabas na naman sila ng survey. Guys, maniniwala pa ba kayo sa Pulse Asia? Kaya mga kababayan, ako po, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo pong paniniwalaan na ang mga naglalabasang survey. Hindi po yan, dito po sa nangyari, nitong nakaraang eleksyon, mukhang para ba, tila ba parang wala na silang kredibilidad na paniwalaan. Ay lamang po ay para sa akin kasi wala na Ang layo Diba? Pumalpak sila kay Bong Revilla, pumalpak sila kay Ben Tulfo, pumalpak sila kay Kiko Pangilinan, pumalpak sila kay Bam Aquino, pumalpak sila kay Rodante Marcoleta. Si Erwin Tulfo lagi number 1. Paniniwalaan niyo pa ba itong Pulse Asia na naglabas na naman ng trust rating? Wala na kaming trust sa inyo. Kung re-rating namin, ang trust namin dito sa Pulse Asia at sa mga SWS, pati na rin dito sa publikos, zero ang trust namin sa inyo. Magpa-survey kaya kayo. Tanungin nyo yung mga Pilipino kung kami ba ay naniniwala pa sa mga survey ninyo. Pulse Asia, sa SWS, publikos, at kung ano-ano pa. Tanungin nyo kami, naniniwala pa ba kami sa inyo? Hindi na. Dahil ang layo ng resulta ng inyong survey, ilang buwan Tuloy-tuloy Consistent yung inyong survey. Pero pagdating dito sa resulta, napakalayo. Kaya ito nga lumalabas ngayon na trust ratings ng ni Presidente Bongbong Marcos 32%. Nako naman. Sara Duterte 50%. Rodrigo Duterte 60%, 63%. Nakakulong na nga 63% pa. Ano ina-expect ninyo, Pulse Asia, maniwala kami sa inyo? Wala na. Hindi na kami naniniwala sa inyo. Kaya mga kababayan, pinapaalala ko lang po sa inyo ang kapalpakan ng mga surveys na itong nakarang eleksyon. Kaya itong nilalabas nila, PBBM, bagsak ang trust ratings, at si Digong mas pinagkakatiwalaan kaysa kay Sara Duterte survey. Guys, wag po kayo maniniwala rito. Alam niyo, pinakamaganda, tingnan nyo na lang yung nangyayari sa ground. Kasi mina-mindset lang kayo, mga kababayan. Aga-aga neto. Ang aga naman neto maglabas ng panibagong survey, Pulse Asia. Bakit? Nagre-ready na ba kayo? Nagre-ready na ba kayo para sa 2028? Grabe naman. Aga naman. Ito, natisa-isahin to. Kalokohan to. NCR, Luzon, Visayas. Nung nakarang eleksyon, siguro yan. Pwede pa. Medyo nadala nyo kami. At mukhang parang naniniwala kami. Pero ngayon, wala na. Hindi na ako naniniwala dyan sa survey na yan. Kasi napakalayo po talaga ng resulta nung kanilang survey at itong nangyaring resulta ng eleksyon. Kaya mga kababayan, itong sinasabi nila na trust ratings ng Pangulo, wag po kayong maniniwala.
Sa totoo lang mga kababayan, ang gawin ninyo, tingnan nyo na lang ang ginagawa ng ating presidente. Kayo mismo, tingnan ninyo ang ginagawa ng presidente. Nagtatrabaho. Tingnan ninyo, ginagawa ni Sara Duterte. Hindi nagtatrabaho. Tingnan ninyo, ang ginagawa ni Rodrigo Duterte. Nakakulong. Kanino nyo ibibigay ang inyong tiwala? Nasa sa inyo yan. Ang totoong survey, mga kababayan, ay yung tingin ninyo sa sarili ninyo. Huwag na kayo maniniwala dyan sa mga inilalabas nila mga survey na pwedeng ito ay commission survey. Pag sinabing commission survey, binayaran sila para mag-survey. Alangan namang kunyari may nagpa-survey, ako nagpa-survey, siyempre gusto kong palabasin na pabor sa akin ang gagawin yung survey. Di ba? Alangan namang magpapasurvey ako tapos talo ko dun sa survey. Pabayaran ko kayo tapos talo ko. So, guys, simula ngayon, wag na tayo masyadong magtiwala sa mga survey. Huwag nyo po tingnan nyo na lang po ang ginagawa. Nakikita nyo naman sa social media ang trabaho na ginagawa ng presidente. Ngayon po, nandun po siya sa Malaysia. Anong ginagawa? Nagbubulakbol ba? Hindi. Ginagawa niya lahat para at least maiangat ang ating ekonomiya. Ay, Vice Presidente, ano ginagawa? Kayo na. Tingnan ninyo. Kayo na. Mag-search kayo. Tingnan ninyo. Anong nawang ginagawa ni VP Sara? Magbe-birthday ito doon sa Dahig. Diba? Pupunta raw siya ng Qatar. Ewan ko anong gagawin sa Qatar. Pagkatapos noon, magsiselebrate ng birthday dyan po sa Dahig. Si Rodrigo Duterte, bahala na kayo kung ano ang masasabi ninyo. Tapos ito, lalabas trust ratings. Sino tinanong nyo? Mga DDS. Mga DDS ba tinanong ninyo? Saka ang usually, ang tinatanong nila, sabihin natin 1,500, 2,500. Guys, ilang milyon tayo? 100 plus million tayo. Ilan lang ba ang 1,500 o 2,500 kumpara doon sa 100 million na populasyon ng Pilipinas? O butante na lang. Baka napakaliit. So, huwag kayo maniniwala dito. Wag na po, mga kababayan. Kaya ito, kalokohan po ito. Tingnan nyo na lang po yung actual na ginagawa. Huwag na kayo magbasi-basi dito sa mga False Asia na to. False Asia, mga kababayan. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.